Sigurado ako, narito ang aswang na yun. Kakayanin ko to. Walang paglalagyan sa pamilyang to mga aswang. Kaya dapat ko lang siyang patayin. 1, 2, 3. Bitawan mo ang leg kong aswang ka. Sa ating dalawa, ikaw ang dapat na mamatay at hindi ako. Dahil wala akong kadugong aswang. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Magandang araw po, Miss Ligaya. Pakitago na lang po ko sa pangalang Hana. 25 years old at mahilig po kong makinig sa mga kwentong katatakutan. Sa father side ko ay marami silang kwento na hindi ko aakalain na naganap sa totoong buhay. Gaya na lang ng mga kwentong aswang at multuhan. Pero may isang kwento na tumatak sa akin at hinding-hindi ko makalimutan. Tanda ko pa noong namatay si Lolo Elias, ang lolo ko sa father side noong December 2023. Nagtitipon kaming magpipinsan sa kanilang bahay para maglinis ng kanyang kwarto. Balak kasi ng mga magulang namin na iparenovate ang bahay para ibenta. Kasi bukod sa lupa, isa rin yon sa pamanang kanilang pinaghahati-hatian. May nakita akong lumang sako. Mga libro at dyaryo ang laman nito. Inilapag ko yon sa sahig at nagulat ako sa aking nakita. Isang lumang kwaderno na hindi kay lolo. Ito ay pagmamay-ari ng isang babaeng nagngangalang Maya. Si Maya ay isang matalino at tinitingalang babae sa kanilang baryo noong dekada 50. Siya ay nakapag-aral sa isang sikat at mamahaling universidad sa kursong may kinalaman sa art dahil hilig niya ang pagpipinta. Ang nanay niyang si Soledad ay propesor ng art sa parehong universidad. Nasa sa kanya ang lahat. Ang ganda, talino at talento. Pero nang mamatay ang nanay niya, ay maraming nagbago sa kanyang buhay. Sa paghahanap niya sa kanyang sarili, ang natagpuan niya ay isang aswang na hindi ako makapaniwala kung paanong nalampasan niya ang isang nakakakilabot na pangyayaring dumating sa kanya. Ayon sa aking mga nabasa, si Maya ay may sikreto na hindi pa niya naipagtatapat sa iba. Ginamit niya ang abo ng taong malapit sa kanya para sa isang obra. Isipin niyo na lang po na ang nagsasalaysay ay si Maya para hindi kayo malito. Pinili ko ring baguhin ang pangalan ng mga tao at lugar na sangkot sa pangyayari para makaiwas sa ingay. At sisimulan ko na ang kwento nung isang gabi na natutulog si Maya sa bahay ng matalik niyang kaibigan na si Kulas. Ano yun, Maya? Ayos ka lang ba? Teka, ikukuha kita ng tubig. Huwag na, Kulas. Maayos naman ako. Hindi yan totoo, Maya. Sa tingin ko, ikaw mismo ay may isang hindi magandang panaginip. Nakita ko na naman sa panaginip si Inay. Sa nakakatakot na paraan. Ilang beses mo nang dinasalan ng puntod niya, Maya. Ilang beses ka na rin nagpamisa pero tila hindi pa rin napapayapa ang kaluluwa ng iyong ina. Hindi ko rin alam, Kulas. Hindi na ako pinatatahimik ng presensya niya tuwing gabi na tuwing ipipikit ko mga mata ko. Kung hindi lang ako pagod sa pag-aaral, mas nanaisin kong hindi matulog makalayo lang sa bangungot na dulot niya. Ano daw ba yung sadya niya tuwing nagpapakita siya sa'yo sa panaginip? Madalas na pinag-iingat niya lang ako sa araw-araw kung pagbiyahe patungo sa eskwelahan pero may iba ngayon, Kulas. Binanggit niya ang baryo ng San Vicente. Hindi ba't sa San Vicente natagpuan ng labi ng iyong ina nung namatay siya? Doon naganap yung aksidente kinamatay ng nanay ko, Kulas. May naisip ako, ano kaya't bisitahin kong lugar na yon sa mismong kalsada kung saan siya natagpuan? Bata ka pa lang ay pinalayo ka na roon ng iyong ina dahil sa mga bali-balita na maraming aswang sa lugar na yon. Ang sabi nga nila, asbo ang tawag sa mga aswang doon.
Kung hindi nga lang dahil masyadong mahal ng iyong ina at tiyahin ng naiwang bahay ng lola mo. Malamang, nakaalis na kayong lahat doon. Madali lang naman ang solusyon eh. Kung totoong may aswang, edi hagisan ng bawang at asin. Kulas, simula nung mamatay si inay, hindi na ako makapagpinta. Bagsak na ang grado ko sa universidad at hindi lang yan. Bagsak ng pagkatao ko. Kay inay nakadepende ang pagpipinta ko, alam mo yun. Baka tinuturo niya sa akin ang tamang paraan para manumbalik ang loob ko sa pagpipinta. Sa pamamagitan ng pagbalik sa bayan na ibinawal sa'yo at naging trauma mo. Yun na nga. Baka kapag nakita ko kung saan aksidente ang nanay ko, magsilitawan ang imahinasyon ko. Sige na Kulas, samahan mo ko bukas. Huwag ka mag-alala. Ililibre kita sa paborito mo. Lawak mang maghapon gabi pa ang napili mong oras ng pagparito. Gabi namatay si inay at natagpuan ng bangkay niya ng umaga. Naalala ko ang sabi pa nila, sumabog yung sasakyan niya kaya hindi na maayos ang figura ng katawan ni inay. Pero parang ayaw pumasok nun sa imahinasyon ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Grabe ka na talaga, Maya. Minsan hindi na rin talaga kita maintindihan kung bakit pinipilit mo ang sarili mo na maisip sa kung paano namatay ang iyong ina. Para lamang sa sining. Kulas, tinutupad ko lang ang pangako niya na gusto niya maging isa kong sikat na pintor sa Pilipinas. Siyang nagturo sa akin ng pagpipintat. Siya rin ang nagbibigay ng tema. Umaasa ako ang matinding pagkalungkot ko sa pagkawala niya ang magbabalik sa talento ko dahil ginagawa ko to para sa kanya. Hindi ba yun mapapalabas sa imahinasyon mo kahit araw ka magpunta? Nang matagpo ang patay si inay, hindi ako nakarating dito sa mismong araw ng kanyang aksidente. Bumase lang ako sa mga sinasabi ng mga tao. Sana hindi ka mahirapang magpinta niyan. Gasera lang ang nagsisilbing liwanag mo. Tsaka baka mamaya niyan. Maghunos dili ka, Kulas! Walang aswang dito! Huwag ka masyado matatakutin. Kalalaki mong tao. Napakaduwag mo. Oy, hindi ako duwag, no? Hindi ako bakla. Ang inaalala ko lang anong laban natin kung... Narinig mo ba yun, Maya? Talasan mong mabuti ang pakiramdam mo. Naririnig ko siyempre. Hindi naman ako bingi pero baka mabangis na hayop lang yun. Huwag ka mag-alala. Hindi naman tayo aanuhin nun eh. Kung hindi tayo lalapit sa kanya. Tsaka nasa kalsada tayo ngayon ano. Yun, papalapit sa atin yung tunog. Hindi ka ba naaalarma, Maya? Umalis na tayo rito. Bumalik na lang tayo bukas ng umaga. O kaya naman, makituloy muna tayo sa mga tiya rosa mo. Kulas, wala pa akong nasisimulan no. Huwag kang magpa-apekto sa mga... Maya, hindi maganda ang naririnig ko. Umalis na tayo rito. Maya! Ano yun? Sa likod mo, may aswang! Aswang? Takbo! Maya, tumakbo na tayo! Nakakatakot ang itsura ng nilalang na nakita namin ni Kulas. Ito ay isang malaking bulas na aso na itim ang kulay ng balat. Walang balahibo, kulubot ang katawan. May malaking tenga at pulang-pula ang mga mata. Dumiretso kami sa kotse pero hindi ito mapaandar ni Kulas. Bumaba na lang ulit kami ng sasakyan at nagpatuloy sa pagtakbo. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay may dumaang sasakyan at tumigil ito sa tapat namin. Sila ay walang iba, kundi si Tia Rosa at Tio Pedro. Maya, anong ginagawa niyo rito ng ganitong oras? Gabi na. Tia, wala po. Namamasya lang. Bakit kayo mga hingal na hingal? Daig niyo pang kabayong nakikipagkarera. Ay siya, sumakay na kayo sa loob ng kotse. Sa amin na muna kayo makitulog. Sige po, Tia. Salamat po. Siya, bilisan niyo na. Sumakay na kayo. Opo. Nang dahil lang sa pagpipinta, dumayo kayo rito? Ganun na nga po. Sus Mariosep ang mga batang ito. Maya, kamusta nang pag-aaral mo kung wala kang gana sa pagpipinta? Nakakapagpinta pa rin naman po ako pero hindi na kagaya ng dati. Wala nang malinaw na tema. Wala rin kahulugan. Palagi na akong pinagtatawanan ng mga kaklase ko, pati mga propesor ko. Hindi na rin naniniwala sa kakayahan ko.
nangyari ang lahat ng yun simula nang mawala si inay. Naiintindihan ko. 3 buwan pa lang simula nang mawala ang iyong ina. Nagluluksa ka pa. Ikaw naman kasi, Iha. Ang sabi ko sa iyo sa amin ka na muna manatili pero ayaw mo naman kasi ayaw mong tumigil ng kahit 1 taon sa iyong pag-aaral. Sayang din po kasi. Tsaka kasama ko naman po si Kulas. Siyang pumapawi sa lungkot na nararamdaman ko araw-araw. Kung sa amin ka na muna kaya makitira. Ha, Iha? Kailangan mong gumaling sa sakit na nararamdaman mo. Mapapawi yon kung nasa amin ka. Wala na akong ipinagkaiba sa iyong ina. Iisang dugong nananalaytay sa amin kaya kapag kasama mo ako, para mo na rin siyang kasama. Saka ang sabi mo, naaapektuhan na ang pag-aaral mo dahil wala ka ng gana sa pagpipinta. Tumigil ka muna ng 1 taon sa pag-aaral at buuin mo ang parteng nawasak sa'yo. Baliwala rin ang mga araw na ipinasok mo sa eskwelahan kung hindi mo rin nagagawa ng maayos ang iyong gawain. Ayaw nga pala. Alam mo naman na propesor din sa sining ang tiyo mo. Matutulungan kanya na maibalik ang talento mo. Kung sa amin ka araw-araw, lalaanan kanya ng panahon para matuto. Sige po, sa inyo na po muna ako pansamantala. Ay, salamat. Huwag kang mag-alala, Iha. Ituturing ka namin na parang totoo naming anak. May magulang ka na ulit simula. Tama na po to sa akin. Hindi naman ako ganong mahilig sa karne. Tsaka napansin ko po, matabang ang luto niyo, tiya. Ay, Iha. Namamayat ka na kasi Hindi siguro masustansyang pagkain kinakain mo sa syudad. Kaya eto, kailangan bumawi ka rito. Makakatulong sa katawan mo ang mga pagkain na yaman, maniwala ka. Ay, tiya. Pupunta nga pala ako sa syudad mamaya. Ano gagawin mo ron? Naasikaso na ng tsuhin mo ang mga papeles mo para sa pansamantalang pagtigil mo sa pag-aaral. Kung yan lang ang dahilan, hindi mo na kailangan magtungo ron. Dito ka na lamang sa bahay at mag-ensayo ng pagpipinta. Hindi ba't binigyan ka ng maraming tema ni Pedro? Magsimula ka na ngayon. Hindi naman po yung tungkol sa mga papeles ang sadya ko ron. Nais ko sanang makipagtagpo sa mga kaibigan ko. Isa po sa kanila may kaarawan at gusto ko sanang bigyan siya ng regalo. Kung yan ang sadya mo at masyadong mababaw, hindi kita papayagan. Dito ka lang sa bahay. Nasa amin ka ngayon nakatira. Kami na ang batas mo kaya sa amin ka nasusunod. Rosa, hayaan mo siyang lumabas para makita ang mga kaibigan niya. Ako naman nasa syudad din maghapon kaya susunduin ko na lamang siya. Pedro, huwag ka makialam dito. Ako ang bahala sa pamangkin ko. Maya, sa ayaw mo at sa gusto, dito ka sa bahay. Hindi ka makikipagkita sa mga kaibigan mo. Naintindihan mo? Ano bang dapat kong gawin? Sinunod ko naman yung sinabi ni Tiyo na lumabas ng bahay. Pumunta sa tahimik na lugar na malapit sa maraming puno pero wala pa rin. Mukhang problemado ka. Sandali, sino ka? Bakunin yung kapitbahay. Kanina pa kita pinagmamasdan. Ilang beses mo na bang itatapon ang ginagamit mong brotya para masiyahan ka sa ginagawa mo? Masyado kang pakialamero. Hindi naman kita kilala. Hindi naman kita pinakikialaman. Sadyang nakikita ko lang kung gaano ka kabaliw sa ginagawa mo. Patingin ka ng mga obra mo. Uy, sandali. Huwag mong tingnan yan. Ito ang tunay na sining. Ano? Nahihibang ka na ba? Niwala nga yung tema dahil nabablangko ang isip ko. Ano ba talaga ang kahulugan ng sining para sa'yo? Kailangan ba may konkretong bagay na naipipinta? Ang mga yan walang kahulugan kung walang figura ng isang bagay na nahahawakan. Yun ang turo sa akin ni inay kaya hindi ako makakapagpinta kung ayaw gumana ng imahinasyon ko. Kung ganoon, hindi mo pa lubos na nauunawaan kung ano ang tunay na kahulugan ng sining. Anong ibig mo sabihin? Ang sining ay hindi lamang tungkol sa nakikita, kundi tungkol rin sa nararamdaman. Kagaya nitong pinipinta mo. Wala ka bang nakikitang konkretong mga bagay dahil pinagsama-sama mo lang ang mga kulay at hindi nakabuo ng tiyak na hugis. Pero alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko matapos kong makita ito? Ano? Kakulangan. May isang bagay na nawawala sa iyong puso. Bakit? Pinagbabawalan ka ba ng tiyahin mo na magkaroon ng nobyo? Istrikta si Tia Rosa Elias. Baka kung anong isipin niya.
Ano naman kung makikipagkita ka sa isang lalaki? Hindi ka naman nadalagita. Maya! Nasaan kaya yung batang yon? Shh! Huwag ka maingay. Dito yung pumupunta. Nasaan na kaya yon? Hanapin ko kaya sa likod bahay. Sa wakas, nakaalis na rin siya. Bakit ba pinaghihigpitan ka ng iyong tiyahin? Hindi ko maintindihan. Pero simula nang pumunta ako rito, ganun na siya sa akin eh. Espesyal nga ang trato pero parang masyado niya akong inaangkin at kinokontrol ang buhay ko. Pwede ka namang umangal kung ayaw mo ng ganon, hindi ba? Pamangkin ka niya pero hindi ka niya pagmamayari. Elias, hindi pa ako pwedeng umalis dito. Hindi ko pa ganong nahahanap ang sarili ko sa pagpipinta. Dito lang ba ang natatanging paraan? Hindi ko alam, Elias, pero sinusubukan ko. Tara na, umalis na tayo rito. Balik na ulit ako sa pagpipinta. Maya, kumapit ka sa akin. May butas pala dyan. Elias, ano to? May mga bungo at buto ng tao. Bakit nandyan yan? Hindi ko rin alam. Hindi bang lugar na to ay kasama pa rin sa pribadong pag-aari ng tiyuhin at tiyahin mo? Ganun na nga. Ibig sabihin, walang pwedeng pumasok dito at magtapo ng kung ano-ano. Elias, anong ibig mong sabihin? Maya, lahat ng tao sa mundo ay may sekreto. Alam mo na ba kung anong sekreto ng tiyahin at tiyuhin mo? Natutulog, Maya. Sino yung babaeng nakaitim na pumunta sa kwarto mo, Tia? Ay naku, ikaw talaga kung ano-anong nakikita. Wala namang pumupunta rito ang babae. Baka namamalikmata ka lang. Epekto ng pagpipinta mo ng kung ano-ano. Hindi po ako namamalikmata, Tia. Sigurado po ako. Ay naku, matulog ka na, Maya. Huwag mo nang gawing komplikado pa ang mga bagay-bagay. Tia, uuwi na po ako sa syudad bukas. Wala ka namang gagawin doon, hindi ba? Tsaka, nalaman kong nasunog yung dormitoryo na tinutuluyan mo nung nakaraang buwan lang. Saan ka tumutuloy kung ganon? Nakikituloy po ako kina Kulas. Mabait ang pamilya niya sa akin dahil magkababata kaming dalawa. Maya, babae at lalaki kayo, hindi ba? Hindi dapat nagsasama sa iisang bahay ang babae at lalaki na hindi naman mag-asawa o magkadugo. Baka kung anong isipin ng mga tao sa inyo. Hindi naman po kami katulad ng iba, Tia. Para na nga kami magkapatid ni Kulas sa totoo lang. Ano nga ang sabi ko? Ako ang batas sa bahay na ito kaya ako ang masusunod. Tiyo, paano po kaya yun? May sira po yata yung sasakyan nyo. Oo nga eh. Hindi naman ito ganito kahapon nang huli kong gamitin kaya nagtataka rin ako. Wala tayong magagawa, Maya. Hindi muna tayo makakaalis kasi kailangan ko munang kumpunahin ang sasakyan. Talagang hindi ka nagpapigil, Maya? Pati ang tiyo Pedro mo, inabala mo? Hayaan mo na ang bata, Rosa. Gusto niyang umuwi sa syudad dahil gusto niyang makita ang mga kaibigan niya. Paano kayo makakaalis, Pedro? Mukhang sirang sasakyan nyo. Ayusin na lang muna. Huwag na kayong umalis. Bigla kang nasiraan ng sasakyan. Maring senyales yan na may hindi magandang mangyayari sa daan. Huwag na, baka mapahamak lang kayo. Rosa, huwag kang mag-isip ng ganyan. Para mo na rin iniisip na gusto mo kaming mapahamak. Hindi naman sa ganoon, Pedro. Hindi lang talaga maiiwasan ang mga ganong pangyayari kaya mas maganda na yung nag-iingat at umiiwas sa kapahamakan, hindi ba? Saka, hindi pa tuluyang bumabalik ang gana mo sa pagpipinta, Maya. Bale wala rin kung bumalik ka na sa syudad. Ayos lang po, Tia. Sa ngayon, kailangan kong bumalik sa syudad eh. Matigas talaga ang ulo mo. Hindi kita pinapayagan. Hindi ka aalis sa bahay na ito sa ayaw at sa gusto mo. Tia, hindi niyo po ako pagmamayari. Gagawin ko po kung anong gusto ko. Maya, hindi kita pinapayagan. Ilang beses ko bang uulitin sa'yo yon, ha? Rosa, tama na. Hayaan mo na siya. Hindi natin dapat siya pinaghihigpitan. Ikaw na lang ang alaala ko sa kapatid ko, Maya, kaya gusto pa kitang makasama ng matagal-tagal. Hindi ba kalabisan yun? Ha? Mali ba ako, ha? Sobra na ba ako?
hayaan niyo na po. Hindi na lang po ako Sunod na beses na ganito ang tema ng iyong obra. Ayos ka lang ba talaga, Maya? May mga bagay akong hindi maipaliwanag sa loob ng bahay ni na Tia eh. Itong napapansin ko bukod sa paghihigpit ni Tia sa akin. Itong isa mong obra ay wala kang ginamit na kulay kundi itim. Ang nararamdaman mo ba ay may kinalaman sa kadiliman? Parang gano'n na nga, Elias. Hindi ko alam. Hindi ko mapaliwanag. Teka, mukhang may paparating ah. Maya! Kulas? Tinanong ko kay Aling Rosa kung nasan ka. Dito niya ako tinuro. Ang sabi niya, dito ka raw madalas na pumupunta para magpinta. Biglaan naman yung pagpunta mo ngayong araw. Siyempre, nangungulila ako sa matalik kong kaibigan. Hindi ka na bumibisita sa syudad eh. Teka, may kasama ka pala. Huwag mong sabihing nobyo mo siya ha. Ang bilis mo naman makahanap ng nobyo dito sa San Vicente. Hindi ko siya nobyo, Kulas. Siya si Elias, kapitbahay namin na may angking hilig din sa sining. Siyang nagturo sa akin ng maraming bagay tungkol sa iba't ibang obra. Nang dahil sa kanya, unti-unti nang bumabalik ang gana ko sa pagpipinta. O talaga? Siguro mas matalino siya sa akin. Kulas nga pala. Elias, tama ba? Oo, Elias ang pangalan ko. Kinagagalak kong makilala ka, Elias. Nakipagkamay si Kulas kay Elias, pero madiin niya yung hinawakan. Dahilan para masaktan si Elias. Aray, Kulas. Kulas, ano ka ba? Bitiwan mong kamay niya, nasasaktan siya oh. Pasensya na. Tinitignan ko kasi kung kaninong mas mabigat na kamao sa aming dalawa. Tama na yan, Kulas. Ang mabuti pa, Elias, uuwi na kami ni Kulas sa bahay ni Tia. Baka kasi kung anong isipin nun kapag nagtagal kami rito. Panigurado naghihintay na yon. Sige, wala namang problema sa akin. Bukas na lang ulit. Sige. Tara na, Maya. Baka nga naghihintay na sila Aling Rosa. Tara na, Kulas. Elias, alis na kami. Sige. Maya, ano ka ba? Bakit mo pinag-iisipan ng masama ang iyong kamag-anak? Ikaw mismo ang nakakakilala sa kanila dahil kadugo sila ng nanay mo. Bakit naman naiisip mo ngayon na hindi sila tao? Hindi ko maiwasan, Kulas eh. Paano kung aswang pala sila katulad nung nakita natin nung unang gabing pumunta tayo rito? Kung aswang sila, sana naging aswang ka na rin. Namamana ang pagiging aswang, Maya. Hindi ba yun naililipat? Paano kung may nakasalamuha silang aswang sa lugar na to pagkatapos kinain nilang pagkain ng mga to kaya naging aswang sila? Hindi ba ikaw nang may sabi na maraming aswang sa lugar na to? At isa nga ron, yung nakita natin nung isang gabi. Isa pa yan. Alam mo, Maya, kung talagang aswang ang tiyo at tiya mo, edi sana naging aswang ka na rin kasi araw-araw ka nilang nakakasalamuha at kinakain mo ang mga pagkain nila. Maniwala ka sa akin, baka gumagana na ang imahinasyon mo. Kaya nakakaisip ka ng mga ganyang bagay. Hindi ko man yun nakikita, Kulas, pero nararamdaman ko. Maya, sila na lang ang natitira mong kamag-anak. Huwag mo na silang pagdududahan. Kulas, dito ka na matulog. Gusto ka palang yayain ng asawa ko na mag-inuman daw kayong dalawa. Masarap ang alak na pagsasaluhan nyo. Aba, sige po. Hindi ko yan tatanggihan. Yun naman pala di tamang-tama. Nagluto rin ako ng masarap na pulutan. Tsak na masisiyahan kayong dalawa. Yun, sige po. Gusto ko yan, Aling Rosa. Ang sarap ninyo pa namang magluto. Sige, iho. Nasa beranda si Pedro. Pumunta ka na doon at kung hinihintay ka na niya. Sige po, Aling Rosa. Tia, kung iinom si Kulas, sasama ako. Aba, Maya, hindi ka pwedeng uminom. Kababae mong tao, hindi magandang tingnan na nakikipag-inuman ng babae sa lalaki. Hindi na lang ako makikipag-inuman sa kanila pero sasama ako. Ano ka ba, Maya? Pagsasaya yun ng mga lalaki. Saka, anong oras na? 7:00 na. Dapat natutulog ka na sa kwarto mo, hindi ba? Tia, ano ba talagang tinatago mo? Wala akong tinatago, Maya. Masyado ka lang nag-iisip. Hindi naman ako marunong malasing. Malakas itong matalik mong kaibigan ah.
Hindi ka talaga lasing dahil lasing na lasing ka. Bakit dito mo pa naisip na pumunta? Dito ka ba tinaboy ni Tio? Masama ba kung magkasama tayo sa kwarto ngayong gabi? Normal naman natin yung ginagawa, di ba? Maupo ka nga rito. Parang ang hina na ng katawan mo at palaging matutumba. Hindi pa naman kita kayang itayo kung sakali. Laki-laki na ng katawan mo eh. Maya, Ano yun? may gusto ka ba kay Elias? Bakit mo na itanong? Ramdam ko na siya ang gusto mo. Ayaw mo lang aminin sa sarili mo eh. Nahahalata ako sa paraan ng pakikipag-usap mo sa kanya at sa paraan ng pagtitig mo sa mga mata niya. Kung sakaling gusto ko siya, ayaw mo ba kay Elias? Ikaw ang taga-kilatis ng mga nanliligaw sa akin, diba? Ayaw ko nang maging taga-kilatis eh. Pagod na ako. Palagi na lang kitang itinataboy sa ibang tao. Sa lahat ba naman ng kinilatis mo, walang nakapasa eh. Kung ako ba si Elias, magugustuhan mo ako. Kulas, Oo, alam kong magkaibigan lang tayo pero ang tagal na nito, Maya. Ang tagal ko na itinatago ang nararamdaman ko sa'yo. bakit hindi mo agad sinabi sa akin, Kulas? Kasi natatakot ako. Natatakot ako na hindi mo tumbasan ang pagmamahal ko. Kulas, ikaw lang ang nag-iisa kong matalik na kaibigan. Ayun na nga, alam ko nang sasabihin mo yan pero... pero mahal kita, Maya. Higit pa sa kaibigan. Sa pagkakataong yon ay hindi ko alam kung ano ba yung dapat kong maramdaman. Wala akong maramdamang pagkasabik sa mga binigkas niyang salita. Pero parang naaawa ako na hindi yon ibalik sa kanya. Ramdam ko rin kasi na may nagmamay-ari na ng puso ko. At yun ay si Elias. Ang taong yon ay ang lalaking muling bumubuo sa nasira kong pangarap sa pagpinta. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay inilapit ni Kulas ang mukha niya sa akin at agad akong siniil ng halik. Hindi ko nagustuhan ang ginawa niya kaya naman. Bastos ka, Kulas! Bastos ka! Pasensya ka na, Maya. Nadala lang ako ng emosyon ko. Lumayas ka rito, Kulas! Ayoko na makita ang pagmumukha mo ngayong gabi. Layas! Ano nangyayari dito? Kulas, nagpaalam ka sa akin na gagamit ka lang saglit ng banyo tapos ngayon ay nasa kwarto ka na ni Maya. Anong ginagawa mo rito? Hindi tama para sa babae at lalaki ang nagsasama sa iisang silid. Tio, sobra na pong lasing niya pero hindi ko po siya pwedeng pahintulutan na dito siya matulog sa aking higaan. Doon siya matutulog sa dating kwarto ng iyong ina kung ganon. Mabuti at naisip mo na hindi tama na magkasama kayong dalawa. Maya, pasensya ka. Ay, yan na nga bang sinasabi ko eh. Sumuka ka na. Grabe ang kalasingan mo, Kulas ha. Tiyo, makikiasikaso na lang po sa kaibigan ko. Sige, ako lang bahala sa kanya. Matulog ka na, Maya. Opo, Tio. Salamat po. Si Tio na ang nag-asikaso kay Kulas na sobra na sa kalasingan. Ako naman ay hindi pa rin mapalagay. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Sobra akong nagulat sa ginawa ni Kulas kaya naman parang ayaw ko na muna siyang makatabi. Pero sa kabilang banda, parang hindi buo ang loob ko na ipagkatiwala siya kay Tio at Tia. Halos 30 minuto rin akong hindi mapalagay. Palakad-lakad ako sa tabi ng aking kama hanggang sa may marinig ako. Kulas? Teka, boses yun ni Kulas ah. Kulas? Kulas? Kulas, nasan ka? Kulas! Sandali. Ano to? Kulas!
Malapot na dugo sa sahig at dugo ang kutsilyo ang bumungad sa akin, Miss Ligaya. Sa pagkakataong yun, sigurado na ako may hindi magandang nangyari kay Kulas. Paglabas ko ng bahay ay agad ko siyang hinanap at sa hindi kalayuan, natanaw ko ang figura ni Tia Rosa. Hawak ang isang lalaki. Nagdahan-dahan ako sa paglalakad kaya lang halos maistatwa ako sa aking nakita. Sa tingin ko'y napakasarap ng laman loob at karne mo, Kulas. Saktong-sakto itong pangkaldereta bukas. Makapagluluto na naman ako ng malinamnam na karne. Kahit sumugod ako doon ay alam kong wala na akong magagawa dahil naabutan kong wakwak na ang dibdib ni Kulas. Pinunit ni Tia Rosa ang buong katawan nito mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay pinasok niya ang kamay sa sikmura at parang lubid na hinila ang bituka. Hinigop niya yon hanggang sa maubos. Habang ginagawa niya yon, napansin ko ang pagbabago ng anyo ni Tia. Naging isang malaking bulas ng aso. Nanginginig ang aking buong kalamnan dahil sa mga tagpong yun. Napatakbo ko ng mabilis habang nararamdaman ang kuryenteng dumadaloy sa tuhod ko dahil sa matinding pangangatal. Nakita ko si Tio Pedro. Walang bahid ng dugo sa kanyang katawan. Kaya inakala ko hindi siya aswang gaya ni Tia. Kaya naman agad akong yumakap sa kanya. Tio, si Tia. Nakita mo ang yun, Tia? Isa siyang aswang, Tio. Isa siyang aswang. Bumalis na tayo rito, Tio. Alam ko mas mapagkakatiwalaan kita kaysa kay Tia pero baka kung ano mangyari sa atin, papatayin niya tayo. Maya, hindi ko pwedeng iwanan ng Tia Rosa mo. Tio, papatayin ka niya. Hindi tao ang asawa mo. Hindi na niya ako kailangan patayin dahil parehas lang kami. Tio, ano ibig mo sabihin? Tio, bakit ka tumatawa? Akala mo ba mapagkakatiwalaan ako? Mas magaling lang ako magkunwari kaysa sa iyong Tia. Noong araw na ihahatid kita, ako mismo ang sumira ng sasakyan para hindi matuloy ang pag-alis natin. Kami ng Tia mo, parehas kaming aswang. Gusto ka naming maging kaparehas. Tio, huwag ka lalapit. Bakit ka lumalayo sa ngayon? Akala mo ba inaaya mo na akong tumakas? Tio, parang awa mo na. Tio! Ah! Akala ko talaga ng gabing yun ay katapusan ko na dahil kasabay ng aking pagbagsak sa lupa ay ang pagdilim ng aking ulirat. Umaga na nang magmulat ang aking mga mata at nagising ako sa loob ng isang kwarto. Parang walang nangyari. Maya-maya pa ay pumasok si Tia Rosa. Nagbalik sa isip ko ang nakita ko kagabi. Kaya naman napabangon ako sa pagkakahiga at napaatras. Bakit ka lumalayo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo, ha? Narito ako para tawagin ka dahil nagluto ako ng masarap na kaldereta para sa almusal. Bango ka na dyan. Hindi, Tia. Alam ko kung anong ginawa mong kaldereta. Ano ka ba, Maya? Hindi ka man lang ba matutuwa sa pagsisikap ng iyong Tia? Maaga akong gumising para magluto ng masarap na putahe. Pinatay mo kaibigan ko! Maya, walang mahina sa pamilyang ito. Ayaw kitang umiiyak dahil sa ganoong bagay. Naiintindihan mo? Hindi ko kayo pamilya. Hindi kayo sina Tia Rosa at Tio Pedro. Mga aswang kayo! Hindi ka na nga mapilit. Ang dami mo pang sinasabi, ha? Dito ka na sa kusina. Sumama ka sa akin. Tia, bitiwan mo ako. Masyado kang pasaway, ha? Sumama ka sa akin.
Tia! Ah! O Maya, gising ka na pala. Nagluto ang tiya mo ng masarap na ulam. Niluto ko lahat ng paborito mo, Maya. Meron ditong kaldereta, dinakdakan, tsaka sinigang. Kumain ka ng marami, ha? Ayaw mo. Sige, ako ang magpapakain sa'yo. Tia, tama na. Bahagi ka na namin ngayon, Maya. Kung anong pagkain namin, dapat kakainin mo rin. Hindi ko yun gagawin dahil tao ako, hindi aswang na kagaya nyo. Sigurado ka. Kasi baka isang araw ay magising ka na lang na kumakain na rin ng karne ng tao. Maghunos dili ka, iha. Ha? Baka mamaya lamunin mo ang lahat ng sinasabi mo. Hindi ako magiging kagaya nyo. Hindi. Pedro, ang daming sinasabi ni Maya. Ang sakit sa tenga. Ang mabuti pa dalhin mo na siya sa kwarto at siguraduhin mong hindi siya makakalabas doon. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Pasensya ka na, Maya. Kailangan namin itong gawin para sa ikabubuti mo. Walang iya ka, Tia Rosa. Nagkukunwari ka mabait pero ang totoo, ikaw ang may pakana ng lahat. Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi ba ako iba sa'yo? Pamangkin mo ako, kadugo mo ako. Hindi ako narito para makipag-away sa'yo, Maya. Narito ako para pakainin ka. Pinagkaabalahan kong ihanda ang pagkain mo, kaya huwag kang mag-isip na pinababayaan kita. Halos mapasuka ako nang ilapag ni Tia ang mangkok sa sahig. Dahil ang laman nito ay hindi lutong pagkain, kundi hilaw na karne. Hindi ng baboy, hindi ng manok, kundi karne ng tao. Nahalata ko ito dahil sa balat na meron pang balahibo. Tia, ano to? Hindi ako aswang, hindi ako kagaya nyo. Hindi ko yan kakainin. Sigurado ka ba? Paghapon ka nang hindi kumakain at umiinom, Maya. Matitiis mo bang hanggang gabi walang laman ng sikmura mo? Mas gugustuhin ko pang mamatay sa gutom kaysa kainin ng karne ng kauri ko. Maya, nagkakamali ka. Hindi mo na sila kauri simula ngayon dahil paunti-unti nagiging kagaya ka na namin. Unti-unti ka na naming nilalahian ng hindi mo alam at magiging ganap na ang iyong pagiging aswang kapag nakakain ka na ng hilaw na karne ng tao. Hindi totoo yan! Hindi ako magiging aswang! Hindi! Pagsisisihan mo yan kapag niyakap na ng sistema mo ang pagiging aswang. Dahil sa oras na mangyari yun, magkakaroon ka ng tema sa bawat obrang iyong pipinta dahil magkakaroon ng saysay ang buhay mo at ito'y sa pamamagitan ng paghahangad ng karne ng tao. Walang iya ka, Tia Rosa! Wala kang kasing sama! Hindi ka na naman makakain. Huwag kang mag-alala. Ako ulit ang magpapakain sa'yo. Tia Rosa! Tama na! Hindi ka kasi marunong kumain. Talagang umaasa ka pa sa akin. Sige na, kainin mo lang. Magugustuhan mo rin ang lasa niyan. Maniwala ka. Tia! Gusto ko nang kumawala kay Tia pero masyado nang mahina ang katawan ko para gawin yun. Wala na akong nagawa nang tuluyan nang pumasok sa loob ng bibig ko. Ang sariwa at madugo-dugo pang karne ng tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay parang nagustuhan yun ng sistema ko. Ang pagkain na pinandidirian ko ng matindi ay bigla kong nagustuhan. May kakaibang lasa yun na parang gustong-gusto ng aking dila. Bumitaw ako sa pagkakahawak ni Tia at agad na sinunggaban ng karne. Kinain ko ito na parang patay gutom. Hindi ba sabi ko sa'yo, magugustuhan mo rin yan? At yan na nga, gustong-gusto na ng iyong sistema.
Sige lang, Iha. Ipagpatuloy mo lang. Masarap, hindi ba? Parang nawala ako sa sarili. Hindi ko akalain na naubos ko ang lahat ng binigay ni Tia. Nang maubos ko ito, biglang sumakit ng napakatindi ang aking tiyan. Ang sabi ni Tia, normal lamang daw yun at kasama ng proseso. Hindi ako makagulapay hanggang sa napasukan na lang ako ng itim na likido. Buong magdamag kong ininda ang sakit at kinabukasan, bigla na lamang ako nakaramdam ng kakaibang lakas ng katawan. Nasa maayos pa rin ang aking isip. Gusto kong makatakas sa silid na yon. Hinampas ko ang bintana gamit ang dulo ng walis tambo. At ito ay aking nabasag. Paano ko yun nagawa? Saan ang galing ako kaiba kong lakas? Ibig sabihin ba nito, sana akong ganap na aswang kagaya ng sinabi ni Tia? Hindi maaari. Hindi ako magiging aswang. Hindi yun mangyayari. Sinimulan ko na ang planong pagtakas. Luminga muna ako sa likuran kasi baka mamaya makapasok sa kwarto sina Tiyo at Tia. Nang masiguro ko na wala na sino man sa kanila ang makakahuli sa akin, ay agad akong umakyat sa bintana. Agad akong nakahinga ng maluwag nang makita ko na ang labas ng bahay. Pero sa kabila nun, agad akong napaso ng sinag ng araw. Umaga pa lang noon at babago pa lang sumisikat ang araw pero parang nasusunog na ako nito. Nakita ko ang nakasampay na kurtina sa sampayan. Kinuha ko ito at binalabal sa aking katawan. Salamat sa kurtina na to. Hindi ko alam ang nangyayari sa katawan ko. Gumising ako na may kakaibang lakas tapos ngayon, konting init lang ng araw, para na agad masusunog ang buong katawan ko. Sana lang talaga hindi totoong iniisip ko. Si Elias, kailangan ko siya mahanap. Sa kanya ako magpapatulong para makaalis sa lugar na to. Tumungo na ako sa bahay ni Elias. Pero tanging sa may harapan lang muna. Hindi ko siya nakita doon kaya umalis na ako. Pumunta ako sa lugar kung saan kami madalas magkasama. Pagdating ko doon, kinuha ko ang mga pininta kong obra sa hukay na ginawa ni Elias. Umaasa akong darating si Elias kaya habang naghihintay ay tinitignan ko yon isa-isa. Napansin ko na unti-unti ay nagkaroon ng pagbabago. Unti-unti ay nagkaroon ng tema. Nagiging malinaw na sa akin kung ano ang totoo kong nararamdaman. Ilang sandali pa ay may naramdaman akong yapak. Nang lingunin ko ito, ay nakita ko si Elias. Elias! Maya, anong nangyayari sa'yo? Ang tagal mo nang hindi nakapunta rito. Sinisilip kita sa iyong Miranda pero wala ka roon. Ayos ka lang ba? Elias! Maya, alam mong may makikinig sa'yo. Magsabi ka lang sa akin. Hindi na ako ligtas dito. Tulungan mo akong umalis. Ayoko na rito. Ayoko na. Teka, kumalma ka nga muna. Sabihin mo sa akin kung anong nangyari. Si Tio Pedro at Tia Rosa. Anong meron sa kanila? Mga aswang sila. Hindi sila mga tao, Elias. Mga aswang sila. Ano? Sigurado ako, Elias. Hindi ka ba naniniwala? Naniniwala ako. Maya, pero anong dapat natin gawin? Gusto kong tumakas dito, Elias. Gusto kong umalis dito. Gusto kong makarating sa isang lugar na hindi alam nila Tia kung nasaan. Sige, Maya. Tutulungan kita. Gagawa ko ng parahan para makaalis ka sa lugar na ito. Salamat, Elias. Maraming salamat. Maya, Sino yun, Elias? Sabi ko na nga ba eh, dito kita makikitang babae ka. Nagawa mong tumakas? At sino yung kasama mo? Nobyo mo? Elias, kumapit ka na maigpit sa akin, Maya. Aalis tayo sa lugar na to. Ang lambing nyo namang dalawa. Mukhang lalanggamin ako rito ah.
Saba ang una mong kakainin, Maya? Mukhang malaman at malinamnam ang karne ng lalaking yan. Maya, tayo na! Kumapit ka ng maigpit! 1, 2, 3! Hoy! Bastos itong mga batang ito. Kinakausap ko, tinakbuhan ako. Mga walang bodo. Bumalik kayo rito. Maya! Para kaming nakawala ni Ilyas sa nakaambang panganib sa amin. Sabay pa kaming napausal ng pasasalamat. Nakapagtataka, hindi man lang kami hinabol pero habang tumatakbo kami ay biglang dumilim ang paligid at bumuhos ang malakas na ulan. Naghanap kami ng masisilungan hanggang sa nakita namin ng isang dampa. Dahil basang-basa na ang mga suot naming damit, ay naisipan naming sumilong muna doon. Dito na muna tayo, Elias. Hiniginaw na ako. Pasensya ka na, Maya. Basa rin ang damit ko kaya hinubad ko na muna. Yayakapin na lang kita, mainitan din ang katawan mo. Elias, Huwag ka nang mahiya. Di naman masama ang ginagawa natin eh. Sa nilalamig ang katawan mo kaya kailangan mong mainitan. Elias, ang dami nangyari nitong mga nakaraang araw pero unti-unti nang nagiging malinaw sa akin ang lahat. Nakita ko sa obra ko kanina Na ano? na nahahanap ko ng sarili ko. Ang totoong dahilan kung bakit ako nagpipinta. Elias, ang sarili kong refleksyon ng mga bagay na aking pinipinta. Nung nabubuhay pa si inay, masigla ako sa gawain yun dahil siya ang nagturo sa akin noon. Dumipende ako sa kanya ng sobra hanggang sa dumating ako sa punto na hindi ko nakilala ang sarili ko. Kaya nung nawala siya, nawalan din ako ng gana sa isang bagay na nakaugalian kong gawin. Sigurado ako napakabuti ng nanay mo. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang tawaging mabuting ina dahil buong buhay ko, ang gusto niya lang umasa ako sa kanya. Mas gusto niya na kinokontrol niya ako kaysa ginagawa kong isang bagay na mag-isa pero napagtanto ko rin na masyado akong naging tuwag at hindi natutong lumaban. E noong nawala siya, Nahirapan akong mabuhay dahil masyado akong nakadepende sa kanya. Pero ngayon, bigla akong nagising sa katotohanan. Yung mga araw na kinokontrol ako ni Tia at pinagmamalupitan, doon ko napagtantong kagustuhan kong mamuhay ng malaya. Gusto kong piliin ang sarili ko. ang nangyari sa'yo ay isang proseso. Kagaya ng pagpipinta. Unti-unti mong natututunan ang isang bagay. Napangiti ako sa sinabi niyo ni Ilyas. Magaan ang pakiramdam ko ng mga oras na yon habang nag-uusap kami sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi na namin namalayang nakatulog na pala kami sa papag na nandoon habang magkayakap. At nang magising kami, ay madilim na ang langit. Elias, gising! Maya. Napahaba ang tulog natin. Gabi na ngayon. Ha? Grabe, hindi ko akalain na aabuti ng ilang oras ang tulog natin sa dampang ito. Elias, umalis na siguro tayo ngayon dito. Nakatila na naman yung ulan eh. Baka mahanap pa tayo ni Tia. Gabi na, Maya. Delikado na para sa atin ang paglalakad. Hindi naman siguro tayo mahanap ni Aling Rosa dito eh. Hindi naman sasagi sa kanilang isip na nandito tayo sa lugar na to. Kahit na Elias, mas lalo tayong hindi nakakasiguro dito. Kung nasa labas tayo, may pagkakataon tayong tumakbo at makalayo. Hindi kagaya rito. Naiintindihan kong pinupunto mo. Sige na, umalis na tayo. Basta humigpit ka lang ng paghahawak sa akin ha. Hindi kita papabayaan. Oo, Elias, nagtitiwala ako sa'yo. Elias, may aswang. Kumalma ka lang, Maya. Makakalabas pa rin tayo dito dahil nasa bubong naman ang aswang. Elias, inuuga ang dingding ng dampa. Pakiramdam ko marami sila. Anong gagawin natin? Saglit lang, Maya. Hahanap ako na kahit anong matalim na bagay. Elias, yung kamay ng aswang. Ah! Ito na! Ito na! May nakuha na ako, itak! Bilisan mo, Elias! Makakapasok na yung aswang! Elias, yung isang aswang nakapasok na!
Anak na! Elias! Nasa likod mo! Diyos ko! Diyos ko! Ah! Ugh! Nakita kong sinakmal ng aswang si Elias. Mas lalo kong nataranta. Hindi alam anong gagawin. Hindi alam saan hahanap ng pwedeng gawing pangontra. Nangapa na lang ako sa lupa nang hindi alam anong hahanapin dahil sa sobrang tuliro nang makita ko ang isang supot na may lamang asin. Para akong nabunutan ng tinik. Agad ko yung kinuha at isinaboy sa nilalang na nasa ibabaw ni Elias. Mamatay ka ng aswang ka! Mamatay ka na! Nasugatan ang bandang likuran ng aswang dahil sa isinaboy kong asin. Nangisay ito habang nakatayo at pinilit na makatakbo. Sinabuyan ko rin ang nasa bubong kaya nawala ito't umalis. Hindi ko inubos ang laman ng supot. Alam kong marami pa kaming makakalaban. Napansin ko rin na nasugatan ang aking kamay matapos hawakan ng asin. Pero hindi ko na yun gaanong pinansin. Nilapitan ko si Elias. Hawak nito ang sugatan niyang braso na panay ang agos ng dugo. Hindi makagulapay si Elias dahil sa sobrang sakit. Elias, ang laki ng sugat mo! Tinusok ng aswang na matalim niyang kuko. Teka, sandali lang. Maya, anong gagawin mo? Bakit ka naguhubad? Wala na akong pakialam, Elias. Kailangang maampat ang sugat mo. Parang nawala ang hiya ko sa katawan bilang isang babae. Pagkatapos kong mahubad ang suot kong blusa, maingat kong nilatag ang tela sa sugat ni Elias. Sa pagkakataong yun ay may naramdaman akong pagkalam ng sikmura. Sa hindi ko maintindihang dahilan ay parang natatakam ako sa mga dugong umaagos sa kanyang braso. Pati na rin sa tuklap na laman nito na mamula-mula. Bigla ko na lamang sinunggaban ang sugat ni Elias. Maya, anong ginagawa mo? Hindi ko alam. Pasensya na. Maya, wag mo sabihin na. Hindi, Elias. Hindi mangyayari yun. Hindi ako magiging aswang. Ang mabuti pa. Natalian ko ang sugat mo para makaalis na tayo rito. Bagamat hindi ko mapigil ang sensasyong nararamdaman ko, pinilit ko itong kontrolin. Ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng benda sa sugat ni Elias. Tiniklop ko ang tela upang makagawa ng makapal na bendahe. Pinulupot ko ng mahigpit ang tela, pagkatapos ay tinali ko ito sa isang buhol. Mapipigil ng pagdurugo ng sugat mo, Elias. Ngayon, kumapit ka sa akin para matulungan kita tumayo. Sige, Maya. Salamat. Pasensya ka na, Maya. Hindi kanaya ng lakas ko kanina na malabanan sila. Wala yun, Elias. Ang mahalaga, ligtas na tayo parehas. Ang gagawin na lang natin ngayon, walis sa lugar na to. Tsaka kung nagalit pa ang mga aswang sa iba't ibang parte kaya nagtira ako ng asin, may pangontra pa tayo rito. Mabuti na lang at nakuha mo yan. Buti na nga lang. Umalis na tayo rito, Elias. Paglabas namin, nandoon pa rin sa tabi ang mga aswang na pinipilit gibain ang dampa kanina. Dumukot ako ng asin sa supot na dala ko at isinaboy sa kanila. Naubos na ang laman ng asin kaya naman hindi ko na alam kung anong gagamitin naming pangontra kung sakaling may makakasalubong man na aswang. Pero habang naglalakad ay may nakitang isang bulaklak si Elias. Tila may espesyal sa halamang yon kaya naman hinahawak-hawakan niya ito habang inaamoy. Anong meron sa bulaklak na yan? At anong tawag dyan? Ito ang bulaklak ng kalachuchi. Ang sabi ng lolo ko, ito raw ang mabisang pangontra sa aswang at sa lahat ng masasamang loob. May kakaiba raw itong amoy na hindi nila gusto kaya kapag naamoy nila to, manghihina sila at hindi mapapakali. Kukuha rin ako ng sanga bilang panghampas. Sige, Elias. Mabuti na lang at may alam ka sa ganyan.
Elias, bilisan mo. May parating na naman. Sandali lang, Maya. Hindi ko mabunot. Elias! Yan na, Elias! Ah! Tuluyan nang nakalapit ang aswang pero mabilis si Elias. Inihagis niya ang bulaklak ng kalatsutsi sa mukha ng nilalang. Pagkatapos ay tumakbo kami ng mabilis. Nang makalayo na kami, ay wala nang sumalubong sa amin kaya akala namin ligtas na kami. Pero habang magkahawak kaming tumatakbo, may humila sa aking braso at dinala ko nito sa dilim. Pagkaharap ko sa kung sino ang gumawa nun, nakita ko si Tia Rosa at Tio Pedro. Akala mo makakatakas ka sa akin, ano? Tia, lubayan mo na ako pakiusap. Ayoko maging kaisa nyo. Ayoko maging aswang. Wala ka nang magagawa. Simula nang tumira ka sa amin ay unti-unti ka na naming niyanggaw at naging ganap ng pagkaswang mo simula nang kainin mong sariwang karne ng tao. Ngayon ay kailangan mo lang umuwi para sa isasagawang ritual. Ito'y makakatulong sa iyo para maging katulad ka namin na nakakapagpalit lang ng anyo kapag gusto namin. Hindi ba maganda yon? Tia, bakit niyo ginawa ito? Hindi naman kayo dating aswang, di ba? Dahil sa nanay mo, Paano naging kasalanan ni Inay? pinatay niya ang anak ko. Ang pinsan mo. Nayanggaw ang anak ko dahil meron siyang naging kasintahang aswang dito sa San Vicente. Bumisita siya sa bahay nito at pagkatapos ay umuwi na siyang ibang nilalang. Nang malaman ng nanay mo na aswang ang pamangkin niya, ay pinagpapatay niya ito kahit pinilit naman namin itong ikulong para hindi saktan ng ibang tao. Napuno ng galit ang puso ng iyong tiya. Nagpayanggaw siya sa isang aswang para siya ay maging malakas at masaktan niya ang nanay mo. Pero, pwede niyo naman siyang singilin sa hustisya ng pagkamatay ng anak mo nang hindi nagiging aswang, hindi po ba? Oo, pero ang nanay mo, masyado niya akong kinontrol kahit may asawa na ako. Palagi pa rin siyang nakikialam sa buhay ko. Alam mo naman yun, hindi ba? Dahil naranasan mo rin mismo. Kung hindi ako naging aswang, buhay pa siya ngayon. Ikaw ang pumatay sa nanay ko! Hindi siya na-aksidente! Oo, dahil punong-puno na ng galit ang puso ko. At ngayon, gusto kong makita niyang pakiramdam ng masyadong kinokontrol at sinasakal. Kung ano man ang ginagawa ko sa'yo, sinasalamin ko lang ang ginawa ng nanay mo. Pare-parehas kayo makasarili! Hindi ako dapat naging parte nito. Wala akong kinalaman dito. Kung ano man ang meron sa inyo ng nanay ko, kayo lang ang dapat managot. Kasalanan mo yan dahil anak ka ng nanay mo. Ito na ang hustisya sa sakit na naidulot niya. At ikaw ang napili kong gawing instrumento. Ngayon, wala ka nang magagawa kundi sumama sa amin. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ako magpapaalipin. Wala ka nang magagawa. Parte ka na namin, Paya. Aswang ka na habang buhay. Si Elias, babalikan ko siya. Hindi ako sasama sa inyo. Tingnan natin kung makakalakad ka pa. Pedro, buhatin mo na si Maya at dalhin sa bahay. Sige. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo. Bitiwan mo ako, Tio. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Ah! Ibaba mo na siya rito, Pedro. Magsisimula na ang ritual. Maya, siya si Esperanza. Siya ay isang mahusay namang kukulam at espiritista na may lahi ring aswang. Kaya niyang magsagawa ng ritual para sa mga aswang upang makontrol ang pagpapalit anyo. Kung ayaw mong maging mukhang halimaw sa gabi, makokontrol mo ang sarili mo. Nagagawa niya yan dahil ibebenta niya ang kaluluwa mo sa demonyo. Siya yung babae nakaitim na ilang beses ko nang nakita. Siya gayon, matagal na siyang nagsasagawa ng ritual sa aming mag-asawa. Ito na ang kapalaran mo, Maya, kaya tanggapin mo na.
Hindi. Hindi, Tia Rosa. Hindi ako magiging isang ganap na aswang habang buhay. Esperanza, simulan mo na ang ritual. Inihanda ng babae ang mga itim na kandila. Pagkatapos ay isa-isang sinindihan. Nagsimula na itong manalangin ng salitang Latin. Pagkatapos ay lumapit sa akin at pinatong ang kamay sa aking ulo. Habang ginagawa ng babae ang ritual, ako naman ay naglibot ang mata at nahagip ng paningin ko ang isang kutsilyo na nakapatong sa lamesa. Nagmadali akong tumakbo para kunin yun. Walang nakapagpigil sa akin. Agad kong sinaksak ang babae. Natigil ito sa ginagawa niya at bumagsak sa sahig. Maya, ano ginawa mo? Hindi ako papayag. Ako magdedesisyon sa sarili ko. Hindi ako magiging aswang dahil gagawin ko lahat para mawala ang itim na elemento sa katawan ko. Hindi mo na yun magagawa dahil wala nang makakagamot sa pagkaaswang mo. Nagkakamali ka. Dahil ngayon, tatapusin na rin kita. Sinugod ako ni Tia Rosa habang nag-aapoy ang galit sa puso ko. Pinilit ko siyang saksakin ng kutsilyo pero mas mabilis ang galaw niya sa akin dahil nagagawa niyang umilag. Nagtalo ang lakas naming dalawa. Pilit niyang binabaliktad ang talim ng kutsilyo at itinatapat sa aking dibdib. Hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na pagkalabog sa pinto. Si Elias, may dala siyang isang timba ng tubig. Ngayon na katapusan yung mga aswang kayo! Dumiretso siya sa kinaroroonan ni Tio Pedro at binuhusan ito ng tubig. Bumitaw sa pagkakahawak sa akin si Tia at lumipat kay Elias. Pero mas mabilis ito. Nabuhusan niya agad ng tubig si Tia. Sa pagkakataong yun ay sabay na nalusaw ang mag-asawa. Umusok ang kanilang katawan sa kaunti-unting naging abo. Nakaramdam ako ng kapanatagan. Wala na sila. Wala na ang masasamang tao sa buhay ko. Salamat, Elias. Salamat at dumating ka. Kanina umuwi ako ng bahay. Nakita ko sila Aling Rosa. Bitbit ka ni Mang Pedro. Alam kong hindi maganda ang gagawin nila sa'yo kaya kagad ako nagbadali para gumawa ng paraan kung paano maliligtas ka. Anong meron dun sa tubig na binuhos mo? Pinagsama-sama ko ang asin, bawang, bulaklak ng kalachuchi. Pati na rin alak na may luya at banal na tubig na nakita ko sa tabi ng ribulto ni Maria sa aming bahay. Hindi ka lang sa sining marunong. May alam ka rin pala sa ganyan. Para sa'yo, Maya, gagawin ko. Gusto kong makawala ka na sa kanila at ngayon yung mangyayari. Sa pagkakataong yun, ay may mga bagay na pumasok sa isip ko. Kinuha ko ang aking mga ginagamit sa pagpipinta, tsaka dumakot ng abo, at nilagyan ng kaunting tubig. Maya, anong ginagawa mo? Gagamitin kong abo nila sa pagpipinta ng isang obra. Dahil ngayon, alam ko na ang tamang tema. Ano? Kalayaan. Yon ang kauna-unahang obra na ako mismong umisip ng tema. Ang kauna-unahang obra na kilala ko ang sarili ko. Salamat kay Elias. Niligtas niya ako sa lahat ng pagkakataon. Sa pagkawala ng sarili ko at sa ginawa sa akin ni Tia at Tio. Siya ang sumaklolo. Tinulungan niya rin akong ipagamot sa magagaling na albularyo ang pagkayanggaw sa akin. Pero hindi na ito naalis. Hindi na nagamot ang pagkayanggaw ko. May isang bagay akong naisip. Gusto kong mamuhay mag-isa at bago yon, kinausap ko na muna si Elias. Mamumuhay ka na mag-isa sa bundok? Hindi na ako pwedeng mamuhay na kasalumuha ang mga tao kaya kailangan kong pumunta sa bundok. Huwag ka mag-alala, kaya kong sarili ko. Naiintindihan ko na kaya mo pero paano ako? Mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Kahit sino ka pa. Kahit isa ka pang aswang. Mahal din kita, Elias. Pero hindi talaga pwede. Bago ako umalis, may iiwan ako sa iyong isang bagay. Itong kwaderno kung saan nakatalang talang buhay ko.
Ilang araw ko yung sinulat para maalala mo. Para balang araw, maikukwento ka sa mga apo mo. Basta, sabihin mo sa kanila, huwag mong papalipin kahit kanino. Kagaya ng sining. Ang bawat tao, malaya. Paalam, Elias. Maya, hindi. Huwag mo akong iwan. Maya! Dito ko natatapusin ang istorya ni Maya. Dahil hanggang dito na lang ang nakasulat sa kwaderno. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanya sa bundok o kung ano ang kanyang naging pamumuhay doon. Si Lolo Elias naman, pinili niyang magsimula muli at nakakilala pa siya ng bagong babaeng mamahalin na siyang naging lola namin. Matapos mabasa ang istorya ni Maya, na-realize ko na ang pagmamahal ay malaya. Kung ang pagmamahal ay nakakasakal, kagaya ng pagtrato ng solidad kay Maya at kay Rosa, hindi yun matatawag na pagmamahal. Dahil ang totoong pagmamahal ay binubuo ang isang individual bilang malayang nilalang at hindi kinukulong sa isang hawla. Gaya nga ng sabi ni Maya sa huling pahina ng kwaderno, kagaya ng sining, ang bawat tao ay malaya. Dito ko natatapusin ang aking kwento at maraming salamat po. Nagmamahal, Hana. Sa mga tagapakinig, kung ikaw ay may obra na ipipinta, tungkol saan ito at bakit? Paki-comment ng inyong kasagutan at huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po.